Shalom po mga pamana! Kamusta na po kayo? Masaya ba kayo ngayon? Sige nga, kung masaya kayo, ngiti naman kayo! Wow naman! Sino dito yung mga nagbibigay ng regalo kay mama o papa? Ano ang nararamdaman nyo kapag nagbibigay kayo ng regalo? Masaya ba kayo? Paano naman kung minsan mas napapansin ang kapatid o kaibigan mo kaysa sayo? Ano ang nararamdaman mo? Nalulungkot ka ba o naiinggit? Alam niyo ba na may kwento sa Biblia tungkol sa dalawang magkapatid? Ang isa dito ay nagbibigay ng handog na ikinatutuwa ng Diyos, hindi dahil malaki ito, pero dahil ito ay galing sa puso. Sa araw nito ay alamin natin ang kanilang kwento at paano tayo matututong maging masunurin at tapat sa Diyos. Ang ating kwento ay pinamagatang ang mabuting pagsunod ni Abel na mababasa natin sa Genesis chapter 4 verse 1 to 7 at Hebrew chapter 11 and verse 4. Noong una sa mga unang taong nilikha ng Diyos na si Adan at Eva, sila ay nagkaroon ng mga anak. Isang araw, nagdalang tao si Eva at isinilang niya ang kanyang panganay na anak na lalaki. Masayang-masaya siya at sabi niya, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ng Diyos." Pinangalanan nila ang bata na Cain. Makalipas ang panahon, nagkaroon muli sila ng anak na lalaki at ang pangalan niya ay Abel. Lumaki ang magkapatid at nagkaroon sila ng magkaibang gawain. Si Cain ay naging magsasaka, nagtatanim at nag-aalaga ng mga pananim. Si Abel naman ay naging pastol, nag-aalaga ng mga tupa. Dumating ang araw na nais na nilang maghandog sa Diyos. Naghandog si Cain ng ani niyan mula sa kanyang bukid. Si Abel naman ay kumuha ng panganay at pinakamainam na tupa mula sa kanyang kawan at buong puso niya itong inialay sa Diyos. Natuwa ang Diyos kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan ang handog ni Cain. Dahil dito, si Cain ay naggalit at nalungkot. Kita sa kanyang muka ang matinding galit. Kaya kinausap siya ng Diyos at sinabi, "Bakit ka galit, Cain? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang masaya. Ngunit kung masama ang ginawa mo, ang kasalanan ay parang mabangis na hayop na nakaabang sa'yo. Nais ka nitong kontrolin, ngunit kaya mo itong labanan." Ipinakita ng Diyos kay Cain na may pagpipilian siya. Pipiliin ba niyang gumawa ng mabuti o magpadala sa galit at inggit? Ayon sa Hebreo chapter 11 verse 4, dahil sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa kay Cain. Tinanggap ng Diyos ang kanyang handog at kinalala siya bilang matuwid. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Mula sa ating kwento, ano ang aral na dapat nating matutunan? Una, maging tapat at malinis ang puso. Tulad ni Abel, matuto tayong maghandog at sumunod sa Diyos ng buong puso. Hindi mahalaga kung gaano kalaki o karami ang ating ginagawa, kundi kung ito ay galing sa tapat at malinis na puso. Nakikita ng Diyos ang ating puso at layunin. Nalulugod siya sa mga taong gumagawa ng mabuti ng tapat kahit walang nakakakita. Pangalawa, huwag maging mainggitin. Si Cain ay naggalit at nainggit nang hindi tanggapin ang kanyang handog. Dahil sa inggit, nakagawa siya ng mga maling desisyon. Kapag tayo ay naiinggit, maaari tayong madala sa kasalanan. Kaya dapat nating bantayan ang ating puso at piliing gumawa ng mabuti. Mga bata, ang kwento ni Cain at Abel ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Hindi lagi sa laki ng handog ang tinitignan ng Diyos, kundi ang laman ng ating puso. Masaya ang Diyos kapag sumusunod tayo kahit walang nakakakita.
Ang activity natin sa araw nito ay Give Your Best Box. Para sa ating panuto, gumuhit ng malaking kahon sa papel. Iguhit o isulat sa loob ng kahon ang mga bagay na kaya mong ibigay sa Diyos. Halimbawa ay obedience, kindness, sharing, at iba pa. Maaari mo itong kulayan para maging mas maganda. Tapos na ba kayo mga bata? Nag-enjoy ba kayo? Magaling! Kaya tandaan nating palagi, kung talagang mahal natin ang Diyos, lagi nating piliin na gumawa ng mabuti. Narito naman ang ating memory verse para sa araw na ito, na mababasa natin sa Colossians chapter 3, verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord. Maraming salamat sa pakikinig mga pamana. Hanggang sa muli. Paalam, Miss Pa!